Unang Samuel, 10 kabanata. Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis, at ibinuhos sa ulo niya at hinagkan niya siya at sinabi, "Hindi ba ang Panginoon ang nagpahid sa iyo ng langis upang maging prinsipe ka sa kanyang mana? Paghiwalay mo sa akin ngayon, ay masusumpungan mo nga ang 2 lalaki sa siping ng libingan ni Rachel. Sa hangganan ng Benjamin sa Selsa, at sasabihin nila sa iyo, ang mga asno na iyong hinahanap ay nasumpungan na. At narito, di walang bahala ng iyong ama ang mga asno at ang inaalalay kayo na sinasabi, paano aking gagawin sa aking anak? Kung magkagayoy, magpapatuloy ka mula roon at darating ka sa ensina ng Tabor. At masasalubong ka roon ng 3 lalaki na inaaho ng Diyos sa Bethel. At ang isa'y may dalang 3 batang kambing. At ang isa'y may dalang 3 tinapay. At ang isa'y may dalang 1 balat na sisidla ng alak. At babatiin ka nila at bibigyan ka ng 2 tinapay na iyong tatanggapin sa kanilang kamay. Pagkatapos ay darating ka sa burol ng Diyos na nandoon ng 10 pulutong ng mga Filisteo. At mangyayari pagdating mo roon sa bayan, na makakasalubong ka ng 10 pulutong ng mga propeta na lumulusong mula sa mataas na dako, na may salteryo at pandereta at flauta at alpa sa harap nila, at sila'y magsisipang hula. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sa iyo, at manghuhula kang kasama nila, at ikaw ay magiging ibang lalaki. At manunawa na pagka ang mga tandang ito ay nangyari sa iyo, nagawin mo ang idudulot ng pagkakataon sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. At ikaw ay lulusong na una sa akin sa Gilgal, at narito, lulusungin kita upang maghandog ng mga handog na susunugin, at maghain ng mga hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan. 7 araw na maghihintay ka, hanggang sa ako'y pumaroon sa iyo at ituro sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At nangyaring gayon, na ng kanyang mataligdan na iwan niya si Samuel, ay binigyan siya ng Diyos ng ibang puso. At ang lahat na tandang yaon ay nangyari sa araw na yaon. At nang sila'y dumating doon sa burol, narito 10 pulutong ng mga propeta ay nasasalubong niya. At ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang sumakanya, at siya nang hula sa gitna nila. At nangyari nang makita siya ng lahat na nakakakilala sa kanya ng una, na narito siya nang huhulang kasama ng mga propeta, ay nagsali-salitaan ng bayan. Ano ito nangyari sa anak ni Cis? Si Saul ba ay nasa gitna rin ng mga propeta? At isang tagadakong yaon ay sumagot at nagsabi, at sino ang kanilang ama? Kaya't naging kawikaan. Si Saul ba ay nasa gitna rin ng mga propeta? At nang sila'y makatapos ng panghuhula, siya sumampa sa mataas na dako. At sinabi ng ama ni Saul sa kanya at sa kanyang bataan, saan kayo naparoon? At kanyang sinabi, upang hanapin ang mga asno, at nang aming makita na hindi mga sumpungan, ay naparoon kami kay Samuel. At sinabi ng ama ni Saul, isinasamo ko siya na saysayan mo sa akin kung anong sinabi ni Samuel sa inyo. At sinabi ni Saul sa kanyang amayin, sinabi niyang maliwanag sa amin na ang mga asno ay nasumpungan na. Ngunit tungkol sa bagay ng kaharian, na sinalita ni Samuel ay hindi niya isinaysay sa kanya. At tinipon ni Samuel ang bayan sa Panginoon sa Mizpa. At sinabi niya sa mga anak ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, iniahon ko ang Israel mula sa Ehipto, at pinapaginglaya ko kayo sa kamay ng mga taga-Ehipto, at sa kamay ng lahat ng mga kaharian na pumigati sa inyo.
Ngunit itinakwil ninyo sa araw na ito ang inyong Diyos, na siyang nagligtas sa inyo sa lahat ng mga inyong kasakunaan at mga kapighatian. At sinabi ninyo sa Kanya, "Hindi, kundi lagyan mo kami ng isang hari." Ngayon humarap kayo sa Panginoon ayon sa inyong mga lipi at ayon sa inyong mga libo-libo. Sa gayoy pinalapit ni Samuel ang lahat ng mga lipi, at ang lipi ni Benjamin ang napili. At kanyang inilapit ang lipi ni Benjamin ayon sa kanyang mga angkan. At ang angkan ni Matri ay siyang napili, at si Saul na anak ni Cis ay siyang napili. Ngunit nang kanilang hanapin siya, hindi man nasumpungan. Kaya't kanilang tinanong uli sa Panginoon, "May lalaki pa bang paririto?" At ang Panginoon ay sumagot, "Narito, siya nagtago sa mga kasangkapan." At sila'y tumakbo at kinuha nila siya roon, at nang siya tumayo sa gitna ng bayan, ay mataas siya kaysa sino man sa bayan, mula sa kanyang mga balikat at paitaas. At sinabi naman Samuel sa buong bayan, "Nakikita ba ninyo siya na pinili ng Panginoon, walang gaya niya sa buong bayan?" At ang buong bayan ay sumigaw at nagsabi, "Mabuhay ang hari." Nang magkagayoy, sinaysay ni Samuel sa bayan ang paraan ng kaharian at isinulat sa isang aklat at inilagay sa harap ng Panginoon. At pinayaw ni Samuel ang buong bayan na pinauwi bawat tao sa kanyang bahay. At si Saul man ay umuwi sa kanyang bahay sa Gabaa, at yumaong kasama niya ang hukbo na ang kanilang mga kalooban ay ikinilos ng Diyos. Ngunit sinabi ng ilang hamak na tao, "Paano ililigtas tayo ng taong ito?" At kanilang niwalang kauluhan at hindi nila dinalhan ng kaloob, ngunit siya hindi umimik.